noun ga arimasu or noun ga wakarimasu. And then we also have ito mga noun ga suki desu or kirai, jouzu, heta. Yeah, ito yung mga likes, dislike, you're good at, not good at. And then this one, yung arimasu is yung you have. Or this one, wakarimasu, means understand. Okay. So, please remember, pag ito yung mga vocabularies na nakita nyo, pag ito yung verb, arimasu, wakarimasu, tapos ito, suki, kirai, jouzu, heta, ga ang ating particle. Okay po? So again, para hindi kayo maligaw na kung anong gagamitin nyo, tandaan nyo ito. Kailangan nyo kabisaduhin na, okay, arimasu to, ibig sabihin ga, particle siya. Pagka may noun ka rito. Okay po? Wakarimasu, ay, noun. So, may noun ako, so ga yung ating particle. Okay po? Yan. So, pagka tinandaan nyo yan, hindi kayo magkakamali sa particle. Kasi nagmamatter din kung anong ilalagay nyo na particle dun sa nandito sa hulihan. Kung ano yung verb nyo, kung ano yung adjective nyo. Ganun. For adjectives that describe preference, ability, possession, and the like. So, ito yun, yung mga preference mo. Diba, preference mo, ski. Ayaw mo, ski, kirai. Anong prefer, gusto mo o hindi? Tapos, kung ability, magaling ka ba, hindi ka magaling, yun. So, yung mga ganyan, na mga adjectives, ga, particle po tayo dyan. Ga, ito. And then, yung ating adjective, ito, suki desu. By ski is like. So, what do you like? Ito yung gusto niya. Italia Riori. Italian food. Okay? So, ito yung noun. Diba? Ang ating pattern, noun, ga, tapos ski, kirai, etc. So, ito po yan. I like Italian food. Watashi wa Italia Riori ga suki desu. So, kung ano yung mga gusto nyo, pwede nyo nang masabi. Just by changing the noun here. Watashi wa Nihongo ga wakarimasu. I understand Japanese. Kung halimbawa gusto nyo English, watashi wa Eigo ga wakarimasu.